Sa mga balita sa labas ng bansa, U.S. Secretary of State John Kerry hinimok ang mga iba't ibang puwersa sa iwasang madamay ang mga sibilyan sa mga labanan. At mga biktima naman ng Boko Haram rebels sa Nigeria may trauma pa rin dahil sa masamang karanasan sa kamay ng mga militante. Itong mga globalita ng aming kasama si Edwin Eusebio. Ginawa ng permanenteng tahanan ng mga naging biktima ng Boko Haram rebels sa mga silid-aralan na pinagdalhan sa kanila matapos na mailigtas sa mga militante. Umaabot sa 275 mga kababaihan kasama ng mga bata ang nailigtas ng Nigerian military mula sa kagubatan ng Sambisa na kuta ng mga rebeldeng Boko Haram. Hanggang ngayon ay pinagpapatuloy ng mga council tulong sa mga dating bihag ng mga rebeldeng Boko Haram. Sinisikap na maibalik sa normal ang pamumuhay ng mga biktima pagkatapos ang ilang buwan na sa pilitang pag-aasawa, religious conversions at maging marahas at madugong pagliligtas sa kanila ng militar mula sa mga rebelde. Sindalakay ng Nigerian military ang Sambia Forest bilang opensiba sa Boko Haram. May ilang taon ding nanalasa ang mga rebelde sa kanilang panggulo, pagpapasabog sa mga palengke at mga pangingidnap. Kakausapin niya Secretary of State John Kerry ang mga opisyal ng Saudi Arabia. Hinggil ito sa panukalang makataong pagpapakundangan sa mga taong naiipit laban ng Saudi-led coalition at Houthi rebels sa Yemen. Idini ni Kerry ang paghimok sa lahat na tumalima sa humanitarian law at gawin ang bawat pag-iingat upang malayo ang mga sibilyan sa panganib na masawi sa mga labanan, kasabay ng pagkakalob sa mga ito ng humanitarian assistance. Makikipagtagpo si Kerry sa mga lider ng Saudi at maging kay Yemeni President Abdurrahman Mansur Hadi na lumipad sa Saudi para sa kanyang sariling kaligtasan. Sinabi ng Saudi, pinag-iisipan nitong ihinto muna ang airstrikes at ilang pang aksyon laban sa Houthi militants. Una rito, inireklamo ng mga humanitarian aid workers ang hirap nila sa pagbibigay ng mga tulong at pagkain sa civilians. Idiniin ni Kerry na para maging epektibo ang paghinto ng labanan, dapat itong igalang. Kasabay nito, inihayag ni Secretary Kerry ang pagbibigay ng Estados Unidos ng karagdagang $88 milyong na humanitarian assistance. Ang halagang nabanggit ang gagamitin sa pagkakalob ng maiinom na tubig, pagkain at masisilungan, maging ng tulong medikal sa mga Yemeni na naiipit sa mga labanan ng Allied Forces at mga rebelde. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.